nga ba ang paghahanda na pwede nating gawin bago lumindol? Sa panahon ngayon, hindi natin alam kung kailan darating ang sakuna tulad ng lindol. Kaya mahalagang handa tayo sa anumang sitwasyon. Isa sa pinaka-importanting bagay na dapat mayroon sa bawat tahanan ay ang emergency kit o go bag. Ang emergency kit ay naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan na makakatulong sa atin upang mabuhay at makaligtas sa loob ng 3 araw o higit pa kapag may sakuna. Narito ang mga dapat laman ng ating mga emergency kit. Number 1 ay tubig. Hindi bababa sa 1 litro kada tao bawat araw. Mahalaga ito upang maiwasan ang dehydration. Narito ang pangalawa sa ating listahan. Pagkain, mga dilata, ready-to-eat meals at energy bars na hindi agad nasisira. Ito ang ating pangatlo sa listahan. First aid kit, may lamang bandage, alcohol, gamot sa lagnat at ubo, at iba pang basic na medisina para sa minor injuries. Ang pang-apat naman sa ating listahan ay flashlight at extra batteries para sa ilaw kapag nawalan ng kuryente or nag-brown out. Pang-5 naman ay whistle o pito para makatawag ng pansin kapag kailangan ng tulong. Pang-6 naman ay power bank o charger para manatiling may komunikasyon sa pamilya o sa mga rescuers. Ang pang-7 sa ating listahan at pinaka-importante sa lahat ang ating mga mahalagang dokumento katulad ng mga IDs, birth certificate, marriage certificate at iba pang mga contact numbers ng ating mga pamilya. Ang ating pang-8 sa listahan ay ang damit o blanket para sa proteksyon laban sa lamig o ulan. Ang pang-9 sa ating listahan at pinakahuli ay ang face mask at alcohol para sa kalinisan at proteksyon laban sa sakit o anumang mga sugat na natamo. Paano ba ito gamitin? Ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat alam kung saan nakalagay ang emergency kit. Kapag may lindol, bagyo, anumang panganib, dalhin agad ito sa ligtas na lugar. Tiyakin ding regular na chinecheck ang laman nito. Palitan ang mga expired na pagkain o gamot. Kapag may lindol, laging tandaan ang 3 simpleng hakbang na makakapagligtas ng ating mga buhay. Ang una ay ang duck cover and hold. Ang duck ay yumuko, agad na yumuko para hindi matumba o matamaan ng mga bagay na mahuhulog. Kung nakatayo ka, yumuko ka sa lupa o sahig. Ang cover o magkubli, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o desk upang maprotektahan ang ulo, leeg at katawan mula sa mga bumabagsak na debris o gamit. Ang last ay hold o humawak. Hawakan ng mahigpit ang mesa o desk para hindi ito gumalaw habang lumilindol. Kung wala kang mapanghawakan, manatiling nakayuko at takpan pa rin ang ulo at leeg mo hanggang sa tumigil ang pagyanig. Huwag tumakbo palabas habang lumilindol. Mas ligtas manatili kung saan ka naroroon. Lumayo sa mga bintana, salamin, cabinet at mabibigat na bagay na maaaring mahulog. Kung nasa labas, lumayo sa mga gusali, poste at puno. Kung nasa loob ng sasakyan, huminto sa ligtas na lugar at huwag bumaba hanggang matapos ang pagyanig. Ito ang mga dapat gawin pagtapos ng lindol. Ang una, lumabas ng maayos at dahan-dahang dalhin ang emergency kit. Ang pangalawa naman ay huwag gumamit ng elevator. Ang pangatlo naman, suriin kung may sugatan at tumulong kung kaya. Ang pang-apat naman ay i-off ang gas at kuryente kung may tagas o spark. Ang pang-5 sa ating listahan ay makinig sa balita o anunsyo ng mga otoridad. At ang last ay maging handa sa aftershocks. Laging tandaan sapagkat sa bawat sakuna, ang taong handa at may alam, siya ang tunay na ligtas. Kaya tandaan mga kababayan, ligtas ang may alam. At higit sa lahat, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at magsisi tayo sa ating mga kasalanan.